Nagkainitan sina Senador TG Ginggona at Senador Jinggoy Estrada sa sesyon kanina, kaugnay pa rin ang investigasyon sa pork barrel scam. Tingin kasi ni Estrada, tila nahusgahan na raw siya sa mga komento ni Ginggona tungkol sa testimonya ni Ruby Tuason. May report si Jam Sisante. Kung panindigan po ninyo ang mga bagay na sasabihin nyo, baka po isang 3-point shot. Isang 3-point shot na buzzer beater na winning shot pa. Sa pahayag na yan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman TG Ginggona noong humarap si Ruby Tuason sa Senado, sumama ang loob ni Senador Jinggoy Estrada. Ani Estrada, hinusgahan na siya ni Ginggona kahit hindi pa man tapos ang investigasyon ukol sa pork barrel scam kung saan siya nadadawit. Kanina, ipinaliwanag ni Ginggona ang kanyang mga binitawang salita. Ang mga salitang ginamit ko ay hindi paghusga ng pagiging may sala o inosente ng sinuman. Ginamit ko ang salita upang ilarawan ang posibleng maging kahalagahan ng testimonya sa investigasyon ng komite. Ginagawa lang naman daw niya ang kanyang trabaho bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano pa man ang hirap ng tungkuling ito, maaasahan ninyo na trabaho lang po at walang personalan. Pero tila hindi sapat ang paliwanag na ito ni Ginggona at hindi na napigilan ni Estrada na tumayo rin at magtanong sa senador. The affidavit of Mrs. Tuason was practically empty. It was all generalizations. No details involved in the affidavit of Mrs. Tuason. She cannot remember how much she delivered money to me. She doesn't even recall my address in Green Hills, San Juan. Hindi ba ho dapat before you conclude, you also have to consider the other pieces of evidence. At that point, it was not a conclusion; it was an opinion as to the value of the testimony. And I disagree with you when you say na walang laman. She remembers going down to the parking lot. She remembers faces of the staff, 2 staff members. I don't think that is the rest of details. She remembers the experience of giving over money to a senator. Not once, not twice, not thrice, but many times. Giit pa ni Estrada, hindi masyadong nag-isa si Tuason sa committee hearing, lalo na't may impormasyong di umano'y lumapit si Tuason sa iba pang mga senador para mag-ahente ng pork barrel projects. She has a lot of senator friends na pinupuntahan din niya, na hinihingan din niya ng mga proyekto para sa PDAF. Why didn't you even bother to ask her? Sino mga pinupuntahan niya aside from the office of Senator Enrile and my office? Sino pa yung mga ibang senador na pinupuntahan niya dito sa Senado? Why didn't you even bother to ask her about it? We did ask her, Mr. President. We did ask her. She denied that she knew any other. So the issue here, if she is lying or not, because I have received information and I can support that she has been asking our colleagues here, former colleagues and incumbent colleagues here for projects. At inilalako din yan. O bakit hindi nyo tinanong yan? O bakit kaming dalawa lang ni Senator Enrile ang napapahamak dito sa kanyang testimonya? Maybe, Mr. President, that should be addressed to Ms. Ruby Tuason. What is your pleasure, Mr. President? No, the issue here, if she is lying or not. Yes, let's ferret out the truth. So what do you want to happen? What do you want to happen, Mr. President? What is happening here? Kinailangan ni Senate President Franklin Drilon na suspendihin ang Senate session nang magkainatan na ang dalawa. Si Ruby Tuason ang unang testigo may direktang koneksyon kay Janet Lim Napoles at sa mga senador. Ayon sa kanya, ilang beses siyang personal na naghatid ng pera kay Estrada. Pero sa kaso ni Senador Juan Ponce Enrile na isa rin sa mga sinampahan ng reklamong plunder sa Ombudsman, hindi mismong sa Enrile ang katransaksyon umano ni Tuason, kundi ang dati nitong Chief of Staff na si Attorney Gigi Reyes at isa pang staff na si Jose Evangelista. Hirit ni Senador Alan Peter Cayetano, kung talagang walang alam si Enrile sa mga aregluhan sa kanyang pork barrel, bakit hindi niya kasuhan ang dalawa niyang dating tauhan? In this case, overwhelming na yung evidence na nalustay yung pera.
And then yung staff, inauthorize ng senador at yung senador walang ginagawa laban sa mga staff na to. What logical conclusion can you draw? Either pinoprotektahan niya yung staff niya or kasama talaga siya doon. Inilabas din ni Cayetano ang mga dokumentong ayon sa kanya ay magpapatunay na may kinalaman ng mga staff ni Enrile sa pork barrel scam. Sa sulat na ito ni Enrile sa Commission on Audit, binigyan niya ng kapangyarihan sina Reyes at Evangelista na pumirma ng mga dokumento. Ang sulat namang ito ni Gigi Reyes na may petsang February 4, 2008, tugon sa inilaan ni Enrile na 25 million pesos niyang pork para sa mga proyekto ng National Agribusiness Corporation o NABCOR. At sa sulat na ito ni Evangelista noong February 3, 2008, sinabi niyang ang People's Organization for Progress and Development Foundation Incorporated ang magiging conduit para maipatupad ang mga proyekto ng NABCOR na pinondohan ng 25 million pesos na PDAF ni Enrile. Ang nabanggit na NGO ay sinasabing isa sa mga bogus NGO ni Napoles. Hindi itinanggi ni Enrile na ginawan niya nga ng authorization letter ang kanyang dalawang staff. I gave the authority and I'm in writing. Yeah. Pero sir, how do you address the Well, you read my authority. Sinusubukan pa ng GMA News na matunton si Reyes na una nang nag-resign sa opisina ni Enrile at si Evangelista. Bukod sa dalawa, dawit din sa umano'y pork barrel scam ang dalawang staff ni na Estrada at Revilla. Si Pauline Labayen na appointment secretary ni Estrada at Attorney Richard Cambe sa opisina ni Revilla. Pero kumpiyansa ang dalawang senador na hindi sila ilalaglag ni Labayen at Cambe. To testify against you? I do not think so. I think that is far-fetched. Still there, still working in my office. At marami nga daw nagpe-pressure. Jam Cesante, GMA News.